pag IBC ang kasama. Magandang hapon. Sa ngalan ni Precious Hipolito Castelo, ako po si Maricel Halili. Ako naman si Bing Tormento. Ihahatid namin sa inyo ang isa na namang edisyon ng IBC Express Balita sa hapong ito. Para sa ating top story, 90 million pesos kakailanganin ng gobyerno para tugunan ang posibleng pagpasok ng swine flu virus sa bansa, ayon sa Department of Health. Paggunita sa Level J, naging maayos at mapayapa. Dating Army Chief Lieutenant General Victor Ibrado nanumpa na bilang bagong pinuno ng Armed Forces of the Philippines. At Ricky Hatton, kaya raw patumbahin ni Manny Pacquiao sa round 3 pa lamang ayon sa isang boxing analyst. Sinabi ngayon ng Department of Health na aabot sa 90 million pesos ang posibleng gastusin ng gobyerno para tugunan ang posibleng pagpasok ng H1N1 o swine flu virus sa bansa. Bukod dito, pangungunahan rin ng DOH ang isang summit sa swine flu virus na gaganapin sa bansa ngayong Lunes. Ito ang Express Balita na tinutukan ni Merwin Lianza. 90 million pesos ang kinakailangang pondo sa pagsusubikap ng gobyerno para maiwasang makapasok sa bansa ang global outbreak na swine flu. Ilalaan ang kaukulang pera pambili ng gamot, partikular ang oseltamivir ng pangkontra sa swine flu. Kasama rin dito ang mga protective gear at ilang pang mga operational expenses. Sa ngayon ay nasa 450,000 capsules lang ang hawak ng gobyerno na pangontra sa virus at nangangailangan pa ng 550,000 para mapunuan ang 1 milyong pangangailangan. Kasama rin sa paglalaanan ng budget ang 5 National Referral Center gaya ng Lung Center of the Philippines, Research Institute on Tropical Medicine, San Lazaro Hospital, Davao Medical Center at Vicente Soto Memorial Medical Center. The pandemic preparedness and response plan that we have put together and to work towards an effective and efficient implementation of the components of this plan. 257 ng kaso ng swine flu ang naitala sa 11 bansa. 8 na ang namamatay. Halos kalahati ng mga ito ay galing sa 11 estado ng Amerika, kabilang na ang Nevada, kung saan mangyayari ang bakbakan ni Pacquiao at Hatton. Those passengers who will leave the airport because they did not register fever at their time of entry will have to self-monitor. This is a form of quarantine wherein they have to monitor daily temperatures up to 10 days. Measures. Nobody will be exempted, not even the congressman who will watch the Pacquiao, because we have to protect them. You know, we have to ensure that they are protected, that their health is okay. So that's our bounden duty. Bagamat malayo pang makarating sa ating bansa ang swine flu, mas mabuti na daw na paghandaan ang mga ganitong virus. Kaya naman lalong hinigpitan ang pagbabantay sa mga exit at entry points sa buong bansa. Pinalakas din ang surveillance sa naturang virus. Pinapayuhan ng lahat na laging maghugas ng kamay at iwasan ang mga matataong lugar. And we are at this stage where we're setting up the systems that will make it very difficult for the virus to enter the country. Ako si Merwin Lianza, nagbabalita, Express. Tiniyak ng Malacanang na may sapat na pondo ang pamahalaan para tugunan ang isang outbreak ng H1N1 o iyong swine flu virus sakaling makapasok ito sa bansa. Ayon kay Deputy Presidential Spokesman Anthony Goles, ito'y bukod pa sa 2 bilyong piso na nasa pangangalaga ng National Disaster Coordinating Council. Kabilang sa panggagalingan umano ng ekstrang pondo ay manggagaling sa 5% calamity fund ng mga local government unit. Maging ang mga ahensya rin daw ng gobyerno ay may sariling pondo para sa mga nakaambang kalamidad, gaya ng nakaambang banta ng H1N1 flu virus sa bansa.
Samantala, umabot na sa 300 katao ang kumpirmadong kaso ng H1N1 o swine flu virus sa Mexico, habang nasa 12 na ang patay dahil dito. Ayon kay Mexican Health Secretary Jose Cordova, napagalaman ito sa isinagawang pagsusuri sa mahigit 600 residente na kinakitaan ng sintomas ng naturang sakit. Sa ngayon, umaabot na sa 1.6 billion Mexican pesos o $116 million ang nagastos ng gobyerno ng Mexico sa mga medical equipment na pagtugon sa H1N1 flu outbreak. Nanawagan si Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales sa lahat na ipanalangin masugpo na ang nakamamatay na H1N1 virus na patuloy na pumapatay sa daang-daang katao ngayon sa Mexico. At para magsilbing gabay, isang oratio imperata o obligatory prayer ang binuo ng kardinal para rito na dadasalin sa lahat ng mga misa ng simbahang katoliko simula sa darating na linggo. Kasabay nito, nanawagan din si Rosales sa lahat ng Katoliko na sumunod muna sa safety measures na ipinayo ng mga health experts para maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Hindi na gagamitin ng World Health Organization ang terminong swine flu bilang pangalan ng sakit na ngayon ay pumapatay sa daang-daang residente ng Mexico at Amerika. Ito'y matapos mabalitaan ng WHO ang ginawang pagkatay sa libu-libong mga baboy sa Egypt para umano mapigilan ng swine flu. Paglilinaw ni WHO spokesman Dick Thompson, hindi naman talaga dapat swine flu ang itawag dito dahil may elemento rin ito ng flu o trangkaso sa tao at sa mga ibon. Kaya naman ang tinatawag nila ngayon ay karamdamang ito ngayon ay H1N1 influenza A. At marami pang Express Balita sa aming pagbabalik. Nagbabalik ang Express Balita. Generally peaceful ang naging sitwasyon sa isinagawang demonstrasyon ng mga militante bilang paggunita sa Labor Day. Ang kabuoang detalye sa Express Balita ni Jinky Baticados. Mapayapang nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang sektor ng mga manggagawa at ilang militanteng grupo sa paggunita ng Labor Day. Hindi inda ang ulan, sama-samang nagmarcha mula sa liwasang Bonifacio patungong Mendiola ang mga rallyista. Sarado din ang kahabaan ng rekto para bigyang daan ang mga manggagawang magtitipon-tipon sa naturang lugar. We must unite, no, with the workers. And you know something, we need to be able to bring about change in Philippine society. It cannot be just one sector. It will have to be people outside of government, within government, even government employees, and then even the civilian, even the uniformed people, the police, the military, should also be interested in reforms. Para sa ating mga Pilipino, ito ay ika-100 na at 6 na anibersaryo ng Pandaigdigang Araw ng Paggawa, kung kailan ginuguditan natin ang pinaglaban at ang diwa ni Nagat Andres Bonifacio at ng mga unang kilusang paggawa din ng mga dekada 20. Ang sa harap nga ng ganitong krisis pandaigdigan, dapat balansehin yung policy, hindi lamang yung export orientation, kundi dapat paano lalaki rin yung ating domestic market. Tinatayang nasa 6,000 mga manggagawa ang nagtipon sa Mendiola para sa isang programa. Mapayapa naman nilang sinunod ang mga otoridad kung kaya't walang konfrontasyong naganap sa pagitan ng mga pulis at mga rallyista. Binigyang diin din ng mga manggagawa ang kanilang karapatan. Muli nilang sinariwa ang nagawa ng labor movement, katulad na lamang ng oportunidad na makapagpahinga tuwing weekend, 8-hour work, social security system, basic trade union rights at iba pang mga karapatan. Sa gitna ng krisis pang ekonomiya, hinihiling din ng mga manggagawa na mawala na ang kontraktualisasyon. Ako si Jinky Baticados, Nagbabalita Express.